1 Peter chapter 4, verse 1 to 19. Kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen? Amen. Verse 1. For as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, for he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin through faith. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but the will of God. For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentiles, when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banquetings, and abominable idolatries, for Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, speaking evil of you. who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Verse 6. For this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to man in the flesh, but live according to God in the Spirit. But the end of all things is at hand. Be therefore sober and watch unto prayer. Verse 8. And above all things have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. 10. As every man hath received a gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. 12. Beloved, think it not strange concerning the very trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory of God resteth upon you. On your part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters. 16. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? 18. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner be? Verse 19, altogether may we read. Wherefore let them that suffer according to the will of God, commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as to a faithful Creator. Purihin po Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli kami po ay nagpapasalamat sa gabi ito na patuloy mo pong sinagot at dininig ang aming pong panalangin. At sa gabi ito kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga kautusan, patawad po Ama, Banal na Espiritu, patawad. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal, at kami po kailanman ay hindi mo po pinabayaan sa kabila ng aming pagkukulang, nananatili po kayo tapat sa amin. At sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa mga panalangin po namin na inyo pong dininig at sinagot. Salamat sa lahat ng mga biyaya na patuloy namin natatanggap mula sa iyo. Salamat sa buhay, kalakasan, kalusugan, at sa napakarami pang mga biyaya na darating po sa amin. Tunay na napakarami pang biyaya ang darating sa amin, sapagkat pangako mo po sa amin na talagang kailanman na hindi mo po kami pagkukulangin at hindi mo po kami pababayaan. Yes. Salamat na ang iyong tulong ay talagang lagi po on time po sa amin. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na patuloy na naglilingkod, nagpapagamit, sumusunod po sa iyong kalooban. Sa mga kapatirang nananatili, dalangin ko po na pagpalain mo pong patuloy ang kanilang pong buhay, dinggin ang kanilang mga panalangin, at patuloy mo po silang bigyan ng kalakas at kalusugan, ilayo mo po sila sa anumang karamdaman,
at dalangin po namin kagalingan po ng kanilang mga karamdaman. At sa gabi ito, muli amin po dinadalangin kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. Pagpalain po ang mga inyong gawain po doon sa Israel, sina Missionary Pastor Joseph Soriano at ang mga kapatiran po doon. Pagpalain po sila spiritually, physically, financially. At dalangin din po namin katagumpayan po ng anniversary ng inyong gawain sa mula na Quezon. Ngayon po November 15, pagpalain po sina Pastor Melch Angelica, ang kanyang asawa at mga anak at mga kapatiran po doon. Salamat po at maaasat na nananampalataya inyo pong patuloy na titinggin ang aming pong panalangin sapagkat ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagbiyaya at dapat kailan pa man. Yes. Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa at nawa ang inyong pong banal na salita na mahahayag ngayong gabi, tumimo sa puso at isipan at tulungan mo po kami na patuloy po namin itong may apply sa aming pong buhay, makita sa amin ang pagiging tunay na mananampalataya, pagiging tunay na Kristiyano. Dalangin ko po, Ama, ang inyong pagkilos paggawa sa aming kalagitnaan. Itago mo po ako muli sa inyong likuran. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat at salamat sa buhay ng bawat isa na naririto po ngayong gabi. At nawa po ba ay patuloy pong i-bless ng Panginoon ang inyong pong buhay. At ako po ay nagpapasalamat nga nung Monday na muli ay nabusog na naman physical. Diba? Salamat sa nagpakain, sa iyong po yun. So gusto ko lang talaga doon ay yung taba ng baboy. Yun lang talaga. So, ice cream. So yun po. At talagang masarap talaga ang lechon. So okay, so ngayon pong gabi, sabi po ng verse 16, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan. Verse 16, yet if any man suffer as a Christian. So ito po yung title ng mensahe po ngayong gabi, The Christian Life. So sa ating pong panahon ay talagang napakarami na nagsasabi na sila po ay Christian. Sa madaling salita ay madali pong sabihin ang maging Christian. Madaling sabihin na ako ay Christian. Pero nakikita ba sa buhay ang pagiging Christian? So mahirap magpaka-Kristiyano. Yung po ang katotohanan na talagang maraming nagsasabing sila ay Christian pero ang buhay nila ay sira at talaga para bagang hindi tunay na Kristiyano. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, tunay tayo mananampalataya, we should be, una po mga kapatid, mga minamahal, we should be a full Christian. Hindi dapat na mangyari sa atin yung half Christian. So ibig ko pong sabihin mga kapatid, mga minamahal, full Christian na talagang dapat hindi makita sa atin ang pakikiayon sa sanglibutan ito. Kasi meron pong mga Kristiyano, half Christian. At sapagkat yun nga, makikita natin sa kanilang buhay, minsan sinusunod ang kalooban ng Diyos, minsan ay hindi. Para bagang sabihin na natin na kalahati sa mga utos ng Diyos ay sinusunod, kalahati ay hindi. So nakikita natin sa kanilang buhay na talagang sila ay nakikiayon pa rin sa takbo ng sanglibutan ito. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay mga Kristiyano, dapat tayo po ay maging full Christian. Talagang buo na tayo ay maging Kristiyano. Makita yung talagang buong pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya talagang lagi natin tatandaan na napakarami ang mga utos ng Diyos at ang mga utos na ito ng Diyos ay hindi naman sinabing after 1 year ay tumigil ka na. So mayroong ibang mga Kristiyano after 1 year, after 6 months ay tumitigil na sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya hindi natin sila masasabi na talagang sila ay full-time or full Christian. Kasi talagang masabi po sa atin, not forsaking the assembling of ourselves together. Walang sinabi po doon na talagang after 1 year ng iyong pagsamba ay tumigil ka na. So, and then sinabi pa sa atin na talagang this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night.
So talagang kahit hindi matapos natin basahin ang Bible, ang salita ng Diyos, ay babasahin pa rin natin ito paulit-ulit at ating i-apply sa ating pong buhay. So yun po yung ibig ko sabihin na dapat tayo po ay maging full Christian. At sinabi nga din po sa mga utos ng Diyos sa Bible na pray without ceasing. Diba? Pray without ceasing. That men ought always to pray. Pero ang mga ibang Kristyano ay talagang tumitigil na sa panalangin. So ang iba ay magpre-pray na lang kapag mayroon silang hihingin sa Panginoon. Pero kapag naibigay na ang kanilang prayer, sinagot na ng Diyos ang kanilang panalangin, mayroong ibang Kristyanong tumitigil sa pag-pray. So we need to be a full Christian. Sa ating panahon ngayon, kailangan natin na talagang maging full-time Christian. Hindi pwedeng half Christian, na hindi pwede na kalahati sa mga utos ng Diyos ang ating susundin. Hindi pwede na after natin masunod ay titigil na po tayo. So mga kapatid, mga minamahal, kailangan natin na sa panahon ito ay makita yung mga full-time Christian, yung mga totoong Kristiyano. Kaya nga, nasabi ko sa aking sarili na, kasi sabi nga ng isang pastor na doon sa Davao, sa Cebu, dumanas ng malakas na lindol. So, masasabi ba natin na walang Kristiyano doon? Di ba mayroon din Kristiyano doon? Mga tunay na Kristiyano. Pero bakit sila ay nadadamay sa matrahedyang ito? Kasi nga po, wala nang pagkakaiba. Hindi na makita sa lahat ng tao kung sino ba ang tunay na Kristiyano at sino yung hindi. Sino yung mananampalataya at sino yung hindi. Sapagkat kung ano ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya, yun na rin ang ginagawa ng mga mananampalataya. Kaya talagang damay-damay na. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung nakakalungkot sa ating panahon ngayon na talagang sabi nga ay Kristiyano ko, no? Parang gano'n eh. Diba? Kristiyano ko. Diba? Para baga kunwari ang Kristiyano. So, yun po, na dapat makita po sa atin ang pagiging full-time or full Christians. So, if you are a Christian, you should be a faithful Christian. So, dapat makita sa atin ang pagiging tapat. Kaya sabi po dito sa 1 Peter chapter 2, verse 39 po yung Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 12. Nandiyan na ba kayo sa amen? Having your conversations honest. So ito po ang nais ng Diyos sa atin na tayo ay dapat maging tapat na Kristiyano, maging tapat na mananampalataya, na ang pamumuhay natin ay mayroon pong katapatan. Let your conversations honest, na kayo magkaroon ng tigtimang ugali sa gitna ng mga hintil. So sa gitna ng sa mundong ito na marami talagang hindi tunay na Kristiyano, sa mundong ito na talagang napakaraming kasalanan, inaasahan pa rin sa atin na tayo ay magiging bukod tangi. Kaya nga tayo po ay tinawag na peculiar people. Diba? Yun po yung tawag sa atin, peculiar people, na natatanging tao, na makita sa atin yung difference, yung kaibahan ng pagiging tunay na mga anak ng Diyos. Kasi yan ang paniniwala ng mundong ito, ng mga tao sa mundong ito, lahat daw ay mga anak ng Diyos. Pero mali po yun. Sapagkat malinaw sa Bible, ang mga anak ng Diyos ay ang mga tumanggap kay Kristo na nampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang madaling sabihin, lahat ng tao ay mayroong karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yun po yun. Lahat ng tao ay mayroong karapatan na maging mga anak ng Diyos. Subalit, hanggat hindi tinatanggap ng isang tao si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus na siya ay namatay, nalibing at muling nabuhay dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi siya mapapabilang sa mga anak ng Diyos. At tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, inaasahan sa ating maging faithful. Diba? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. 1 Corinthians 4, verse 2, na tayo ay maging tapat.
So yan po ang pagiging Christian. Talaga napakahirap maging Kristiyano o magpaka-Kristiyano sapagkat makikita natin sa ibang mananampalataya na tinutularan nila yung mga hindi mananampalataya. Amen po ba? So we need to be faithful, we need to be fruitful. Na dapat kung talaga sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, ay kapakinabangan tayo sa gawain ng Panginoon. Fruitful. Kaya nga sabi po ng Ephesians chapter 4, tinan po natin ang ating pong Bible sa Ephesians chapter 4 verse 12. Sabi po dito sa verse 12, tinan niyo po. So inaasahan po sa atin na tayo po ay magiging fruitful sapagkat tayo po ay inalagaan, tinuturuan ng salita ng Diyos upang maging kapakinabangan, maging mabunga ang ating buhay Kristiyano. Verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. So diyan po tayo inihanda. Diyan tayo nais ilagay ng ating Diyos for the work of the ministry. Pero nakakalungkot nga, ilan-ilan ang gumagawa sa ministry. Ilan-ilan ang naglilingkod sa Panginoon. So yan ang ating panahon po ngayon. So mga kapatid, if you are truly a Christian, you should be fruitful in the work of the ministry, in the work of the Lord. So fruitful, faultless, na tayo po ay talagang dapat makita sa atin ang pagiging faultless Christian. Na talagang mamuhay tayo na mayroon po kabanalan. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations, because it is written, be ye holy, for I am holy. So yun po ang sinasabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Na tayo po bilang mga Kristiyano at mananampalataya, mamuhay tayo ng faultless, mamuhay tayo na mayroon pong kabanalan, ng walang dungis. So, subalit, nakakalungkot sa panahon po natin ngayon ay talagang kakaunti ang nagnanais na mamuhay na mayroong kabanalan. So, yun po, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversations. So, sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Kaya iwasan ang mga pagsusugal, iwasan ang mga uri ng bisyo, at yung ating pong mga pinapanood sa ating mga cellphone, sa YouTube, sa social media, dapat ito po ay yung mayroong mga may kabanalan. Because it is written, be ye holy, for I am holy. So mga kapatid, yan po ang nais ng Diyos sa ating maging faultless. And then ang panglima, dapat tayo po, sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 8, tingnan niyo po ang verse 8. Sabi po dito, and above all things have fervent charity among yourselves. So, if you are truly a Christian, we should be a fervent Christian. Yung ating paglilingkod ay dapat mainit. Kamusta na ba ang ating Christian life? Diba? Kamusta na ba ang ating Christian life? Sa ating panahon ngayon, lalo ba ngayon, per month, maraming nanlalamig. Naalala ko tuloy si Brother Luis. Sabi ni Ate Ruth pa, hindi ka ba nilalamig? Wow, sana all may papa. Sabi ni Brother Luis, bakit ako lalamigin? Nandyan ka. So, sana tayo po mga kapatid, kahit malamig ang panahon, sana mainit ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Diba? Suriin natin ang ating sarili, mainit ba ang ating paglilingkod? So, dapat mainit. And then, next, so sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi po dito, verse 7, but the end of all things is at hand, be therefore sober and watch unto prayer. So mga kapatid, mga minamahal, we should be fearless Christian. Huwag tayong matakot na sundin ang mga kalooban ng Diyos. Dapat nandoon matapang natin sinusunod ang mga utos ng Diyos. Huwag natin ikahiya. For I am not ashamed. So yun po sinasabi po ni Pablo dito sa tinan po natin sa 1 Timothy nga muna. Kung tama ako, 1 Timothy chapter 1. Tinan po natin. For I am not ashamed of the testimony of our Lord Jesus Christ.
Tama ba sa Second Timothy muna, chapter 1, verse 12. Sabi po dito, for the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So katulad ng ating inawit po kanina, diba? I know whom I have believed. Sana mga kapatid, mga minamahal, katulad din tayo ni Pablo na maging malakas ang loob, matapang, na talagang sinusunod ang mga kalooban ng Diyos. And then, nasa pa ba yung sinabi niya, for I am not ashamed. 2 Timothy chapter 1, 1:8. So, yan po. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner. Na si Pablo, kahit na mapilanggo, kahit siya po ay talagang usigin, ay hindi po siya tumigil sa pagsunod, sa paglilingkod, sa mga kautusan, kalooban ng ating Panginoong Jesus. So we should be fearless. And then Ephesians chapter 4, verse 32. Are you truly a Christian? Tanungin nga natin ang ating sarili. Tayo ba'y talagang tunay na mga Kristiyano? Ano bang buhay meron tayo bilang tayo ngayong mga Kristiyano? So ito pang mga bagay na ito'y nakikita sa atin. So sabi po ng verse 32, and be kind one to another. So mga kapatid, mga minamahal, we should be a friendly Christian. Mahirap naman sabihin natin Kristiyano, pero mabait lang tayo kapag tayo ay tulog. Diba? Yun ang problema. Pastor, mabait naman ako pag tulog. So sana mabait tayo sa lahat ng tao. Friendly. Hindi ko sinabi na gawin mo kung ano yung kanilang ginagawang mali. So maging magpalakaibigan po tayo. Diba? Na talagang dapat kung meron tayong itutulong sa kanila, tumulong tayo, sino man sila, tulungan natin. At sino man sila ay ating ibahagi ang salita ng Diyos, ang kaligtasan, ang Ebanghelyo ni Kristo. Baka naman mayroon nagbabahagi ng salita ng Diyos na kaligtasan na ay napakasungit naman nito. Hindi ko na nag-share-sharean. Ganun ba yun? So we should be friendly. So sa school, sino kaya tayo pagdating sa school? Tayo ba ay friendly Christian? O baka maraming galit sa atin? Sa trabaho, sino tayo? Tayo ba yung mga friendly? Tayo ba yung palakaibigan na mga katrabaho? O baka naman pinaiinisan na tayo sa trabaho? Kasi nga dahil ng ating ugali, ng ating attitude. So Christian life. So suriin natin, ano yung buhay na mayroon tayo bilang tayo ay mga Kristiyano? Tayo ba ay friendly? Tayo ba yung mabuti, mabait? So ito po sinabi po dito, be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. And then next, as a Christian, bilang tayo po ay mananampalataya, Kristiyano, tagasunod ni Kristo, we should be firm Christian. Matibay, matatag, malakas. So, paano tayo titibay kung hindi naman tayo nagbabasa ng Bible? Na ang Bible nabubuklat lamang kapag prayer meeting. Minsan nga, prayer meeting, wala pang dalang Bible. Diba? So, paano tayo titibay, lalakas kung nabubuklat lang ang Bible kapag Sunday? So, yun po. So, hindi tayo titibay sa ating pananampalataya, lalakas, kung hindi natin inaaral ang salita ng Diyos. Inaasa sa atin na tayo po ay magiging malakas, matibay sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ephesians chapter 4 verse Ephesians 3:17 muna. Ephesians chapter 3 verse 17. Sabi po ng talata sa Ephesians chapter 3 verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love. Diba? In love. In love ka ba? Yung. Sana in love tayo sa gawain ni Kristo. Sana in love tayo sa Diyos. Yung puyon. So kung tayo magmamahal, una natin mahalin ay ang Diyos. Hindi yung katabi. Diba? Diyos muna. Upang magkaroon tayo ng tunay na pag-ibig. So mga kapatid, mga minamahal, that Christ may dwell in your hearts by faith. So tinanggap natin si Kristo sa ating puso by faith sa pamamagitan ng pananampalataya.
that ye being rooted and grounded upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pag-ibig. Amen po ba? Amen. So then, Ephesians chapter 4, verse 12, 13, 14, ano po sabi po dito? For the perfecting of the saints, so sa ikasasakdal ng mga banal. So yung po inaasahan sa atin na tayo ay magiging sakdal or matibay, firm. And then sabi po dito, for the work of the ministry, upang balang araw naman tayo po ay gumagawa sa ministeryo ng Diyos, sa gawain ng Diyos for the edifying of the body of Christ, sa ikatitibay, edifying. So yun po sinabi po diyan ng katawan ni Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, we should be firm Christian, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measures of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro. So bakit may mga Kristiyano na para bagang mga bata, minsan gagawin yung kalooban ng Diyos, minsan ay hindi. Minsan ay ang gagawin ay kung ano yung kalooban ng Diablo. Diba? Minsan ang gagawin ay yung mga sariling kagustuhan para bagang mga bata, tossed to and fro. So kasi nga hindi tumitibay sa pananampalataya, hindi lumalakas ang pananampalataya. So mga kapatid, mga minamahal, we should be, kung talagang tayo tunay na Kristiyano, we should be firm Christian. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, sabi po rin po ng 1 Peter chapter 4, verse 8, sabi po dito, be, and above all these, ano po sabi dyan sa 1 Peter chapter 4, verse 8, and above all these, have fervent charity. So mga kapatid, mga minamahal, we should be fervent Christian. Dapat talagang mainit ang ating paglilingkod, mainit na Kristiyano, mainit na sumasamba, mainit na nagbabasa ng Bible, mainit, marugtog na nagpre-pray at nag-aaral ng kaluluwa at bibigay sa gawain ng Panginoon, mainit na sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. So yun po inaasahan sa atin, kung talagang tayo po ay mga tunay na Kristiyano, hindi tayo ay mga nanlalamig. So because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So mga kapatid, kamusta na ba? How's our Christian life? Kamusta na ba yung ating buhay bilang talagang tayong mga Kristiyano? So mga kapatid, tingnan po natin ang ilang pang mga bagay. Christian life involves working. Yan po yung katotohanan. Hindi po tayo yung nakaupo lang diyan. Hindi po. Hindi tayo po ay talagang kapag sinabing tayo tumayo, tayo. Pag sinabing upo, upo. So hindi po yan ang pagiging Christian life. So Christian life involves working. So sinabing working sapagkat sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. So yan talaga, tayo mga mananampalataya, mga kapatid, dapat tayo tumitibay, steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So ang Christian life, ito po involves working. So ang pagiging Kristiyano ay meron tayong gagawin. So yan po ang pagiging Kristiyano. Always abounding the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain for the Lord. So sabi pa rin po dito sa tinan po natin sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So yun po sinabi po diyan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, and then that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done. So ibig sabihin po niyan ay meron talaga tayong gagawin. So involves working. So hindi tayo nakaupo lang dyan, hindi tayo pampadami lang dyan, na balang araw, after na tayo turuan ang salita ng Diyos, tayo po ay gagamitin sa kanyang gawain. So then, tinan po natin ang ating pong Bible. So Ephesians chapter 4 verse 12 nga po, sabi kanina sa Ephesians chapter 4 verse 12, for the work of the ministry, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. So yan ang ating Christian life, involves working. Kaya lamang sa napakaraming Kristiyano sa ating panahon, wala silang gana para gumawa sa ministry ng Panginoon. Wala silang gana na talagang maglingkod sa Panginoon.
Panginoon. So talagang ang gusto lamang ng ibang Kristiyano ay maging taga-sambales, samba, alis, and then talagang ang iba lamang, ang gusto lamang ng ibang Kristiyano ay makinig pero without application ng mga napakinggan. So dapat kapag tayo sumamba tuwing araw na linggo at dumating tayo ng prayer meeting, mayroon tayong gagawin after na mapakinggan ang salita ng Diyos. So tinapanin po natin ang ating pong Bible sa Psalms 139 verse 16. Psalms 139 verse 16. Kung ito po inyo pong binasa doon sa GC na ating pong mayroon tayo sa GC, di ba? Po-forward ako ng mga Bible verse or mga Word of God. Sabi po dito sa verse 16, "Thine eyes did see my substance." So ang mata ng Diyos ay laging nakikita yung ating ginagawa, mga bagay na mayroon tayo, yet being unperfect. So we are not perfect, walang perfect po. So pero yun po ay nakikita ng Panginoon. And then tinitingnan pa rin yan ng Panginoon at kahit yan ay hindi perfect, sabi po dito, "And in thy book all my members were written." So nakasulat lahat ng ating ginagawa. Kaya that is Christian life involves working. So talagang kailangan mayroon po tayong gawin sa ating pong Panginoon, sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. So Christian life involves working una with principles. With principles. Dapat ang salita ng Diyos, ito po ang maging prinsipyo natin sa ating pong buhay. Na ito, kaya nga Bible, basic instructions before leaving earth. So ano yung ating ipapabuhay kung wala tayong napapakinggan? Ano yung ating ipapabuhay kung wala tayong inaaral na salita ng Diyos? So, Christian life involves working with principles. Ito ang magiging batayan natin para tuntunin natin sa ating buhay. Ito yung dapat na maging batas natin. Sapagkat kung ang batas ng Diyos ay sinusunod ng lahat ng mga tao sa mundong ito, ay napakaganda ng mundo na talagang magiging payapa ang mundo. Walang katatakutan ng mga tao. Di ba? Na kapag lumabas sa gabi, walang katatakutan ng mga magnanakaw o walang katatakutan na makakasalamuhan mga lasinggo. So yun po. So, involves working with principles na huwag natin tularan ang ibang tao na mga walang principles sa kanila pong buhay. So kaya sabi po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of man, but to the will of God. So God's word, God's principle, ito ang dapat natin maging prinsipyo para tuntunan batas sa ating buong buhay. Na dito tayo dapat mamuhay sa mga kautusan ng Diyos. And then sabi pa ng verse 14, tingnan niyo po, "If you be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part he is even spoken of, but on your part he is glorified." So mga kapatid, mga minamahal, so pinapakita po dito na talagang dapat ay tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At huwag natin kahiya na dahil sa ating pagmumuhay sa kalooban ng Diyos ay dumanas tayo ng mga persecution. Huwag natin po yan kahiya. Kaya sabi po dito, "Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you." So sa ating pamumuhay sa katotohanan, talagang ito po para sa ibang tao, ito yung masama. Sapagkat sa ating panahon ngayon, kung ano ang masama, ito ang maganda sa paningin ng tao. So mga kapatid, involves working with principles. So sa panliligaw, paano ba tayo dapat manligaw? Nasa Bible ba yung pastor? Oo naman, nasa Bible. Tingnan nga natin muna sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. So sabi po dito, "Be not unequally yoked together with unbelievers." Diba? So ito yung dapat na maging principles natin sa ating buhay, na huwag tayong manliligaw ng hindi mananampalataya. At sa panliligaw, kailangan ay nagpapaalam sa magulang. Ay ngayon, magugulat ang magulang, "Aba, boyfriend na pala ito." May boyfriend ka na pala, wala namang dumalo dito sa bahay. Magpaalam sa magulang. So yan po, dapat meron tayo. So kung mayroong manliligaw sa inyo, ipaalam
nyo sa inyong magulang. Kung manliligaw kayo, magpaalam kayo sa inyong magulang, baka naman may gatas pa kayo sa gabi. Di ba? Diba? O, nasa niya sa Bible? Judges 40, 1-3, tingnan niya natin. Judges 40, 1-3. So dapat ang panliligaw ay sa bahay, magpaalam. Kaya sabi po dito, and Samson went down to Timnath and saw a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. So Samson nakakita lang na isang babae doon sa Timnath, agad rin gusto ng ligawan. Sabi dito, and he came up and told his father and his mother, o nagpaalam si Samson na siya'y nakakita ng isang magandang babae and said, I have seen a woman in Timnath of the daughters of the Philistines. Now therefore get her for me to wife. Salbahan si Samson na inutusan ng magulang. Kunin mo siya para maging asawa ko. And then sabi dito, then his father and his mother said unto him, is there never a woman among the daughters of thy brethren or among all my people that thou goest to take a wife of the uncircumcised Philistines? And Samson said unto his father, get her for me, for she pleaseth me well. So huwag matigas ang ulo. Diba? So mga kapatid, magpaalam sa magulang. So yun po, dapat ito yung ating mga principles sa ating buhay. And then sabi nga po, na Ecclesiastes chapter 3. So kung bata ka pa, sabi po ng Bible, Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Yeah, verse 8. A time to love. So mayroon pong oras para sa panliligaw, sa pag-ibig. Mayroon pong oras. Ako lang pas na. Late na pala. Late na ako. Okay. So yun po. Okay. Ate ito. Please no. Ay, oras ka na. So yan po, mayroon pong kanya-kanyang oras, huwag magmamadali. Diba? So yan po yung ating dapat maging principle sa buhay, yung salita ng Diyos. So huwag magmamadali, hindi tayo mauubusan ng babae, hindi kayo mauubusan ng lalaki. Diba? Kaya sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, sana i-apply nyo po yan sa inyo pong buhay, sa mga single pa po dito. Okay? So, Christian life involves working with principles. So, ibig sabihin nga po ng principles, ito po yung code of conduct, law, batas, doctrine, katuruan, fundamental law, or mga pangunahing batas sa ating pong buhay. So, yun po. And then next, mga kapatid, mga minamahal, sabi nga po ng 1 Peter chapter 1, verse 21, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 21, who by him do believe in God, that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope might be in God. So mga kapatid, mga minamahal, dapat yung ating po pag-asa at ang ating po mga palatuntunan ay dapat nasa sa mga kalooban po ng Diyos. At ano pa sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 23? 1 Peter chapter 2 verse 23, tingnan niyo po ng Bible. Who when he was reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously. So mga kapatid, gawin po natin batas, yung mga batas ng Diyos, or ito yung maging principle po natin sa ating buhay, yung mga batas ng Diyos na sabi nga po dito, ang ating Panginoong Jesus na siya po ay inalipusta ay hindi po siya gumanti. So, ito ang dapat natin maging palatuntunan, principle sa ating buhay. Huwag din tayong gaganti sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. Pero minsan, ang Krisyano, ginawa ng masama, gaganti rin ako. Pag ako meron, hindi ka makakatigil. Ganun ba ang dapat na maging buhay ng isang Krisyano? So mga kapatid, mga minamahal, maaaring minsan ang ating mga kapatid talagang hindi, wala namang perfect, nakakagawa sa atin ng hindi maganda, pero ang sabi ng Bible, gantihan natin ng mabuti ang masama. Kaya si Kristo, kung talagang si Kristo itinanggap natin, tularan po natin si Kristo, na si Kristo na siya po ay inalipusta, hindi po siya gumanti, at ang sabi pa nga po dito, when he suffered, he threatened, hindi siya nagbanta. Ay ang mga Krisyano ngayon, nagbabanta eh. May araw ka rin sa akin. Huwag ganon.
Diba? So ito ang dapat na maging principles natin sa ating buhay, natularan natin si Kristo, yung mga salita, katuruan ng ating Panginoong Jesus. So, kasi hindi matatapos ang gantihan kung ang mga Kristiyano mismo ay talagang gumagawa nito. So, ano sabi pa ng Romans chapter 12, verse 19 to 21? Diba? Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. So yung po sinasabi po diyan, huwag gaganti. Ipaubaya sa Diyos ang pagganti, sa Panginoon ang pagganti. Yan po sinasabi po dito, it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. And then, sabi po dito, therefore if thine enemy hunger, feed him. Kung ang kaaway mo, kung ang taong gumawa sa iyo ng masama ay nagutom, pakainin mo siya. Huwag tayo magiging madamot sa ating kapwa. Kung mayroon tayong pagkain, mayroon tayong itutulong sa ating kapwa, ay ating itulong sa kanya. So yun po ang pagiging Christian life. So Christian involves working with principles. So dapat yung mga batas ng Diyos, ito ang ating prinsipyo, hindi yung batas ng sanglibutan ito, hindi kung ano yung gawa ng kaaway. Kasi ang kaaway, ang diablo, ang gusto niyan, talagang mag-away-away ang tao. Ang gusto ng diablo yung magkakagalit ang mga tao. Yan ang gusto ng diablo. Ang gusto ng diablo, magsiraan tayo. Yan. So pero ito po sabi ng ating po na salita ng Diyos. And then, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. So, gantihan ang masama ng mabuti. Gantihan ang masama ng mabuti. Ginawa tayo ng masama, gagawa tayo ng mabuti. Kaya nga, love your enemies, do good to them that hate you, pray for them that despitefully use you, or so yun po na talagang ibigin ang kaaway. And then, tinampa po natin ang ating pong Bible sa Matthew 26, verse 39-42. So, kamusta na ba ang ating Christian life, mga kapatid? Ito ba ang mga batas ng Diyos, mga utos ng Diyos? Ito ba yung ating prinsipyo sa ating buhay, God's principle? So, Matthew 26, verse 39-42. So, nawala. Matthew 26, verse 39 and 42. Tingnan po natin. Matthew 26. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So verse 39, anong po sabi po dito ng ating pong Panginoong Jesus? So sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus, sabi po niya, and he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. So sa buhay po ng Panginoong Jesus, laging ang nais niya ay masunod ang kalooban ng Ama. So ito ang dapat na maging batas natin para tutunan natin, principles natin sa ating buhay, na kalooban ng Ama ang laging masunod, kalooban ng Ama ang ating magawa. 42, sabi pa dito, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. So, kalooban ba ng Ama na tayo gumanti? Hindi. Kalooban ba ng Ama na tayo magdamot? Hindi. So, dapat kalooban ng Ama ang nasusunod sa atin. Kalooban ba ng Ama na tayo ay magtanim ng sama ng loob? Hindi. So, dapat laging kalooban kung ano ang kalooban ng Ama ang ating susundin. Bilang sinasabi natin tayo mga Kristiyano at mga anak ng Diyos. So, yun po. So, Christian life involves working with principles, and the next Christian life involves working with passion. So, 1 Peter chapter 4, verse 8, above all things have fervent charity, na dapat umiiral sa buhay ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya ay pag-ibig, hindi ang mga inggit. Diba? Dapat talaga naghahari sa atin ay pag-ibig, sapagkat ang bunga ng Holy Spirit, but the fruit of the Spirit is love,
Kaya kung talagang nasa sa iyo ang Holy Spirit, dapat naghahari ang Holy Spirit, naghahari sa atin ang pag-ibig. So, passion. So, Christian life involves working with passion na sa lahat ng ating ginagawa ay dapat nandoon ang pag-ibig. Nagsabi ka, dapat may pag-ibig. Naglaba ka, dapat may pag-ibig. Di ba? So, namlansya ka, dapat may pag-ibig sapagkat kung walang pag-ibig, maaaring masunog ang sinain mo, masunog ang pinaplansya mo. So, ang iyong nilabhan ay hindi magiging malinis. So, kung walang pag-ibig, so yun po. At ang tunay na pag-ibig, ano ba ang tunay na pag-ibig? Tinan po natin sa 1 Corinthians chapter 13. Tinan nyo po, ano ang tunay na pag-ibig? Kasi talagang maraming mga tao nagsasabing sila'y umiibig, umiiro, nagmamahal. Pero hindi nalalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi po ng 1 Corinthians 13, verse 4, charity suffereth long. So talagang ang pag-ibig ay long suffering po yan. May pagtitiis. Kaya lamang, tingnan nyo, sa mga mag-asawa ngayon, sa mga ikinasal, so nagkaroon lamang ng konting problema, ay hiwalay agad. So ay hindi nila naintindihan ang pag-ibig, charity suffereth long. Na kahit ano pang dumating ng mga pagsubok, problema, dapat nagmamahalan, naghahari ang pag-ibig. So yun po yun. Ay kaya talagang paalala sa mga kabataan, sa mga single, mga binata, diba? Bago sabihin iniibig kita, dapat naunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. So charity suffereth long and is kind. So magandang loob, mabuti. So yun po ang pag-ibig. And then envieth not, na ito po ay talagang pag-ibig ay hindi nananaghili. And then ang charity vaunteth not, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, is not puffed up, so hindi nagmamayabang, does not behave itself unseemly, seeketh not her own. So talaga ang pag-ibig, seeketh not her own. Pero ngayon nga, diba, katulad ng preaching ng Sunday ni Brother John, so seeketh her own, kaya panay ang selfie. Yun ang sinabi, diba? Yung sarili pala ang iniibig, hindi naman pala yung talagang nililigawan. So talagang selfie, nandun pa rin ang pagiging selfish. So kapag nagmahal ka na, meron ka ng kapartner, ay bakit mo pagdadamutan ang kapartner mo? Diba? So kung anong meron ka, iyon din ang mayroon para sa iyong kapartner. Kaya nga minsan, diba, yung mga properties, conjugal properties na yan, hindi na yan sa iyo, kundi sa inyong dalawa. So yun po, na kung ano yung meron ka, dapat sa asawa mo rin yun. So yun po mga kapatid, mga minamahal din, tuloy po natin. Ano pa sinabi po dito? It's not easy to provoke. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Kaya talagang long suffering po yan. So sa simula, sa pag-ibigan, parang kinikilig, napaka-sweet sa simula, dapat hanggang dulo, hanggang sa wakas, ay talagang yan po ay sweet, di ba? Baka naman sa simula lang yan. Aray ko. Di ba? Ano ba? Tingnan po natin, ano pa sinasabi po ng Bible? Thinketh no evil. So ang pag-ibig ay hindi nag-iisip ng masama. Rejoiceth not in iniquity. So ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things, charity never faileth. So talagang ang pag-ibig ay hanggang dulo. So kaya mga kapatid, mga minamahal, kamusta na ba ang ating Christian life? Diba? Kaya talagang una, dapat magkaroon po tayo ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa gawain ng Diyos bago sa ating kapwa. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. So ito yung una at dakilang utos. Pangalawa pa yung ibigin mo ang iyong
kapwa. So thou shalt love thy neighbor as thyself. So yun po yun. So mga kapatid, mga minamahal, Christian life involves working with passion. So 1 John chapter 4 verse 20 and 21. Tapusin na natin hanggang 3 points na lang or 4 points, listen na lang natin. So baka magutom sila, ito sisisihin. Diba? Baka mga ito tsaka baka mamaya tulugan na ako Diba? Okay, so 1 John chapter 4 verse 20-21, sabi po dito, if a man say, I love God, to sinasabi ng isang taong hindi ko ang Diyos and kinapuputan, hated his brother, kinapuputan ang kanyang kapatid, he is a liar. Kaya mga kapatid, dapat na nag-aari sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang tunay ng Kristyano ay pag-ibig. Sapagkat kung sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, pero galit tayo sa ating katabi, galit tayo sa ating kapwa, mananampalataya, sinasabi po ng salita ng Diyos, tayo ay sinungaling. For he that loveth not his brother, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, whom he has seen na kanya nakikita, how can he love God? Paano niyang iibigin ang Diyos na hindi niya nakikita? So in 10:21, ano pa sabi dito? And this commandment have we from him, that he who loved God love his brother also. So kung talagang mahal natin ang Diyos, ay mahalin din natin ang ating kapatid. So ito ang ating Christian life. Ito ang dapat na maging buhay natin bilang tayo ay mga Kristiyano. So Christian life involves working with passion. Christian life involves working with pattern. So dapat mayroon tayong tinitingnan at wala tayong ibang titingnan kundi si Kristo. Diba? Si Kristo ang ating tutularan, hindi ang sinumang tao. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. 1 Peter chapter 1 verse 21. So Christian life involves working with patterns. So si Kristo ang ating tutularan. Sabi po dito, who by him do believe in God, that raised him up from the dead and gave him glory, that your faith and hope. 1 Peter 1:21 ba yan? Ba't mali? O 2 Peter 1:21. Tingnan niya natin. Nantok yata ako Yung we should follow his steps. Diba? So si Kristo ang ating tutularan. We should follow his steps. Na talagang iniwan tayo ng halimbawa. So yun po, na Christian life involves working with pattern. Kaya sabi nga po ng Philippians 1:29 na hindi binigay lamang sa atin na manampalataya. Yan. Ano yan? 1 Peter 2:21. Yan, 1 Peter chapter 2 verse 21. So for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, iniwan tayo ng halimbawa, that we should follow his steps. So kailangan bumili ako ng masarap na ulam, baka pamaya sisihin ako ng mga ito, Pastor, niluto mo kami, tapos walang bang ulam. Diba? Aray ko. So yun po, so Christian life involves working with pattern, and then Christian life involves with perseverance. So kaya ito po 1 Peter chapter 4 ay makikita niyo po dito ilang beses na binanggit ang salitang suffer. Diba? Binanggit yan sa verse 1, verse 16, and verse 19 yung salitang suffer. Kaya talagang Christian life involves working with perseverance, and Christian life involves with Christian life involves working with practice. Sabi po ng James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, i-apply natin ang mga salita ng Diyos. Kasi mawawala ng saysay ang mga salitang ito without applications. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi po dito, fear God and keep His commandments. So we need applications, we need to practice the Word of God. Yung mga utos nito ng Diyos, ang salita ng Diyos, John 14:15, if ye love me, keep my commandments. So tuparin
ang mga kautusan, salita ng Diyos. And then 1 John chapter 2 verse 3 to 5. Ano po sabi po dito? So pagkatapos na po, 1 John chapter 2 verse 3 to 5. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So kung talagang kilala natin si Kristo, ay tuparin natin, gawin natin ang kanyang mga utos. He that said, I know Him and keepeth not His commandments is a liar. Ang sino man nagsasabi, kilala si Kristo, kilala ang Diyos, pero hindi naman tinutupad ang mga utos nito ng Diyos ay isang sinungaling. And then verse 5, but whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. So we need applications, we need practice, we need to practice the Word of God. Kailangan natin itong isabuhay. So yan po ang Christian life. Kaya kung sinasabi natin tayo mananampalataya at Kristyano, ang tanong, na-apply baga ang salita ng Diyos? So mga kapatid, sa pagtatapos po, sino ba ako bilang isang Kristyano? Sino ba ako bilang isang estudyante, bilang sa pag-aaral? Nakikita ba sa akin ang pagiging Kristyano? Sino ba ako bilang isang anak? Nakikita ba sa akin ang pagiging tunay na Kristyano? Sino ba ako bilang isang tatay? Nakikita ba sa akin ang pagiging tunay na Kristyano? Sino ba ako bilang asawa? Sino ba ako bilang nanay? So nakikita ba sa akin ang pagiging tunay na Kristyano? Sapagkat nakakalungkot mga kapatid, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, hindi na talaga nakikita, mahirap na makita ang kaibahan ng pagiging tunay na Kristyano. So mga kapatid, kamusta ba ang ating buhay bilang tayo ay mga Kristyano? So Christian, it's easy to say we are Christian, but it's hard to be a Christian. So Christian life is serving the Lord, submission to God, seriousness in the ministry. So kung talagang tayo tunay na Kristyano, dapat makita sa atin ang pagiging seryoso sa ministry, in serving, studying God's Word, and staying in God's will. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po yung makupumiti, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyong banal na salita na aming po napag-aralan. Salamat po na ito po ay patuloy na nangungusap sa amin. Nagsasabi sa amin na ipakita namin ang pagiging tunay na Kristyano. Nagsasabi sa amin na dapat namin sundin ang iyong mga utos, ang iyong mga kalooban ang dapat makita at maghari po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na habang kami po ay naririto at hindi pa bumabalik ang aming Panginoon Jesus, patuloy namin ipabuhay ang iyong mga salita. Huwag kaming mapagod, huwag kaming magsawa, na ito po ang aming pong sundin. Na kung paano pinakita sa amin ng mga alagad at ng aming Panginoong Jesus, na talagang ang aming pong Panginoong Jesus, hanggang kamatayan siya po ay naging masunurin sa iyo. Kamatayan doon sa krus, being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sana makita sa amin ang pagiging tapat na Kristyano, pagiging kagamit-gamit ng mga Kristyano. Salamat po, Ama, sa iyong banal na salita. Banal na Espiritu, pakapustusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.